Hello! Hello Bertrand! Hello everybody! Mamimitas ako ng grapes. Mangunguha ako ng grapes kasi kinakain na ng ibon. So, watch my vlog. Thank you! Follow me! Kasi kinukuha na ng mga ibon. Hello! So, pitasin ko na yung natirang mga grapes. Kasi, ayan, naririnig yun yung mga ibon. Paggising ko, nandyan na sila. So, bago nila maubos to, kunin ko na lang muna sila. Sayang naman. So, they already started to eat a part of this. Look at this part. Sayang. Gawin ko na lang tong suka. Because we already delivered the grapes to be processed into wine. Gawin ko na lang tong white balsamic. It will be my first to do balsamic vinegar, but I know how to process now, so I will do it. So some are rotten already because it's raining for already a week. It's been cold for already a week. So some are already rotten. Some are rotting. We still have a lot. Ayan. Marami-rami pa to. This would be delicious if we can make this as balsamic vinegar. I will no longer buy, and also maybe I can sell. It's rotting because they are cling together, so there's no free flow of air. That's why they are rotting, because they are close to each other. But still, a lot are good. Hindi pa ako kumakain, kaya lang if I will not harvest this today, I will no longer harvest anything, because the birds already know that there are still some grapes. We will come back. I saw them just a minute ago. It's a flock of birds, migrating birds. Before they leave, they will eat a lot, and then in order that they will have stocks on their tummy, and they will survive until their destination. Mga Pilipino, pag magmamigrate, walang dala para hindi sila mahuli na magmamigrate pala sila. Sa akala nila magtuturist lang sila, o diba, mindset na sinasabi. Pero pagdating dito, nga kasi hindi nila alam, mahirap din pala ang buhay sa abroad, o diba? Kaya dapat habang nasa abroad, mag-i-invest na, umpisa na. Kararating nyo pa lang, pagbayad nyo ng utang nyo, invest na kaagad. Huwag kayong bumili ng unahin whatever mark dyan na gusto nyo. Mga tao dito hindi sila bumibili niyan.
tayo lang mga Pilipino, mga Asians ang mga bumibili niyan, na kahit mahirap bumibili, trying hard. Mga taga dito, it's not their goal. Ang goal nila ng mga tao dito magbayad ng tax, dahil napakadaming tax, ang mahal ng tax. Kung hindi daw sila makabayad ng tax, kukunin yung anak nila. Yun ang pambayad nila ng tax. Kaya sabi maganda yung buhay sa abroad, it's not true. Yes, maganda yung buhay nila dahil progresibo ang bansa nila. Why? Kasi hindi korap ang kanilang gobyerno. Oh, di ba? Hindi korap ang kanilang gobyerno. Yung natumba, that was December 16, Odette Typhoon. Tapos ayaw binigyan ng authorization ng magputol ng kahoy. Since yung mga tagaputol ng kahoy is busy sila dahil lahat talaga is apektado, wala kayong makuhang ma-hire na magputol. So hanggang March yata yun, yung 3 months, December, January, February, March, 3 months na pagputol. Eh, hindi na-inspect ng DENR kasi hindi daw nila kayang i-inspect yung mga tauhan nila. Ngayon, tapos na yung due date. So humingi ako, may extension daw na 2 months yata na naman, 1 month yata, 1 month to June yata. Tapos wala pa rin dahil nga vast devastation ang nangyari. Hindi naabot yung lupa ko ng inspection. Tapos hindi naabot. So pina-inspect ko last January. Okay na, nakasampung email ako dyan sa DENR. Tumawag ako sa DENR ng LGU. Tapos yung letter ko pala i-forward nila sa Senro, DENR Senro sa may bandang Rojas ng Palawan. And then nakasampung email na naman ako dun. Tapos sabing ganon, inspekin, walang oras, ipadala yung title, ipinadala, tapos hindi ako sinasagot. Bakit napadala ko na nga? Yung pala, sabi nung kinausap ko sa telepono yung head ng forestry doon, sabi niya, malabo daw yung aking titulo. So sabi ko, padalhan kita uli. So pinadalhan ko. Ayun, in-inspect last January, after 2 years, January ha. After 1 year, in-inspect January. Hindi 2 years nga, 2 years. After 2 years, in-inspect. Tapos walang resulta. So tawag na ako ng tawag. Ang dami-dami na lang rason, ang dami kong email. Tapos nung kinausap ko, sabi niya pumunta sila. Tapos sabi, pinakain daw ng tagabantay ko doon. Pinakain, tapos in-inspect, dinagyan ng tatak, mga tatak na aywan ko, mga number daw, serial number, yung mga punong natumba. Tapos wala daw, hindi daw pwedeng bigyan ng authorization letter na putulin. Sabi ko, ang tagal na niyan, ano bang problema? So kinausap ko yung head ng Senro. Tapos sabing ganon, hindi daw ako pwedeng bigyan talaga ng authorization. Tapos sabing ganon, hindi daw siya pwedeng magbigay ng authorization na magputol.
ipabulok ko na lang daw. At saka ipaanay ko na lang daw. Tapos ganito na lang sabi niya, bili daw kami ng maliit na chinso. Punta daw ako sa ewan ko yun, anong agency na naman na pinapapunta para sila daw magbigay ng authorization na bumili ng maliit na chainsaw. So, sustainable development ng Palawan. Pagdating doon ng caretaker ko, si Nico, sige ganun na lang, si Nick, pagdating ni Nick, hindi daw pwedeng bigyan ng authorization kasi daw dapat daw galing yun sa DNR yung authorization. Diyos ko po, pinabalik-balik na naman, namasahin na naman yung aking caretaker. Magkano ang pamasahe doon? Mga 500 yata, back and forth. Diyos ko, but ang tagal, bakit ganyan ang ating sistema sa Pilipinas? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba na ba niyang papel na yan? Wala daw siyang authorization. Kaya nga siya hinilagay dyan para siya ang magbigay ng authorization. Regional daw kasi ano daw yun? Natumbang puno. Hindi naman ko daw tanim yung punong yun. Grabe. Pinapatagal nila yung mga prosesong ganun. Ano ba yan? Mga simpleng bagay sa Pilipinas kaya hindi tayo umuusad kasi ganyan na lang lagi. Kaya yung mga tao na nakukurnada dyan sa mga sistema ng gobyerno, tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, laging presidente, na hanap ng investor na para magprogreso ang ating Pilipinas. Tayo nga, pwede na tayong kahit papano gumawa ng hakbang na kahit papano nakakatulong sana. Ganyan naman ang mga proseso nila. Gagawa sana ako dun ng maliit na farm, garden, tapos mag-i-invite ako ng mga tourist kasi sa lugar na yun, maraming turista. Grabe, kasi gusto ko yung ipakita sana yung mga bang tawag dito, yung mga native na mga puno, mga flora, ganon. Tapos yun lang, simpleng bagay, hindi ka mabigyan ng papel ng DNR. Paano uusog ang Pilipinas dyan? Sabi ni Duterte dati, 3 days tapos na yan. Ay nako, bakit ganon? Paano tayo uunlad ng mabilis pag ganyan ang proseso ng DNR? Hindi ko alam kung ano bang dapat natin gawin. Dapat ba ipatulfo yung mga yan? Ano bang proseso ang dapat nating pagtulong-tulungang gawin mga kababayan at mga government officials? Bakit ganyan ang sistema ng inyong ginagawa? Kasimpleng bagay yan. Gusto nyo bili ako ng orchids, tapos bigyan, sabing ganun, ipa-chainsaw ko daw ng yung mano-mano yung lupa ko, ay yung ba tawag dito, yung mga natumbang puno. Ay nako, imbis na 1 day sana tapos na yon, at saka 2 days sana na tapos na. So pinapagawa na naman ako ng letter at ibigay doon sa yung certified, yung kailangan kong kuha ng papel sa lawyer na akin daw yung lupa, tapos bibigyan ko daw ng authorization yung yung bang pangalan nito, si Nick, na siya ang mag-process ng lupa. Ganun na naman ang aking gagawin. Diyos ko, so ibig sabihin pupunta ako dyan sa Philippine Mission, magpagawa ako ng, kalimutan ko na yung paper na yun na legal document yun, ipapapirma ko pa dyan, ipapadala ko sa kanya, tapos pupunta na naman daw ako sa region, ba yun, yung region, para kukuha ng papel na ano bang pangalan nito,
kukuha ng papel sa para sa Palawan. Ano ba yun? Yung basta yun na yung lupa is certified copy ng title, ganon. So ayun, gagawa na naman ako at ipadala ko naman dyan. Diyos ko, sa dami, ilang taon na yan, gusto niya ipalagari ko daw yung ano ng mano-mano para yun daw, hindi daw pwedeng gumamit ng chainsaw. Mga ano nga, mga illegal vloggers ginagawa nila isang araw lang yan, tapos na. Tapos ako legal, hindi pa ako kaya sila naggaganyan yung mga illegal vloggers kasi hindi nila binibigyan ng authorization. Ay kaya inaabuso tuloy nila, imbis na bigyan sila ng kahit sana authorization ng kahit konting putol-putulin yung mga iba. Dapat inspeksyonin nila kung ano yung pwedeng putulin, ganon. Pwede sana para may renewal naman yan. Ganyan naman ang forest, para ma-clear at saka renew na naman, magtanim na naman ng bago, ganon sana. Ewan ko ba kung anong sistema nang meron sa atin. Tama na sana yan. Ano bang gawin ko para mas maano na yung sistemang yan? Sino bang in charge dyan sa ano? Sa tawag ba ako kay Villar? O kay Tulfo? Sino kaya? Tapos sabi nga ni Villar, di ba, yung sabi niya ang ano nyo, yung sa ano bang pangalan nito? Sa fertilizer na naman. Oh, yung gusto nyo, yung bibili ng fertilizer, pwede naman kayong mag-compost. She's very true. Kasi dito sa Switzerland, yung mga baka nila, talagang iniipon nila yung ano, yung wiwi at saka pupo ng baka. At lalabas ka pagka ano, yung nag-spread na sila ng fertilizer na ganyan, ng baka at pipi nila, ng pipi at saka pupo ng baka. Nako, ang baho. Kasi nga, yun ang ginagamit nilang fertilizer. Para makatipid sila sa inorganic fertilizer. So, organic ang ginagawa nila. Kaya lahat kami dito, bawal talagang magsunog. Lahat ng mga ano ba to, yung mga twigs, yung mga twigs, mga branches ng lahat ng puno, vegetables, ganon. Talagang may compost pit ako, may compost pit mga bahay, o kaya dinadali yung mga nakatira sa mga apartments, ganon. Talagang kinukulek yan ng ano, ng government. Compost, ginagawang compost at ginagawang fertilizer. Tapos after ibebenta nila, o di napakinabangan nila. Yung mga tao namimili din. O pwedeng, ako naman hindi ko na dinadala ako kasi sayang yung gasolina na magdala pa doon. At saka messy, o di nag-compost na lang ako dito sa bahay. So may compost pit ako. Yan ang aking ginagawa. Kulang pa yan. Dapat talaga marami pa. Kulang pa yung mga dried leaves. Pag utom naghulugan na yan. Kulang pa rin, pero at least may ilang sako na akong natipid niyan, if ever. O diba? Nako, sa atin kasi ang hilig mag-import. Lahat na lang imported. Bigas. Lahat mahilig tayo sa imported. Diba? Ako naman nag-i-import nagdadala ako doon sa Pilipinas. Bumibili ako ng damit doon, tapos dinadala ko dito para mas mura kasi. Kaya lang kung minsan yung quality kasi, katulad ng mga tuwalya, mga ganon, hindi maganda ang klase ng tuwalya sa atin. So bumibili ako, dinadala ko doon sa Pilipinas ang mga tuwalya. Kasi walang nagmamanufacture ng mga tuwalyang magaganda doon.
pati mga bed sheets, mga ganun. Yung mga paninda sa SM, madaling dati nung hindi pa ako nag-a-abroad, namimili ako doon kasi nagtrabaho ko sa SM dati. Cashier ako sa SM Cubao. And then namimili ako ng mga bed sheets doon kasi maganda. Tapos isang labahan lang nagbubuhok, hindi maganda ang quality. Kaya bumibili ako dito. Tapos dinadala ko doon. Mas maganda pa nga yung quality ng IKEA dito kaysa yung doon, yung galing SM. So, ang gawin natin, mga kababayan kong mga Pilipino, is gumawa tayo ng quality products. Yun lagi ang isipin natin, quality, not quantity. Para yan ang ating gamitin. Yan ang ating gawin. Tingnan nyo yung mga Swiss. Laging quality ang ginagawa nila. Mga relo, mga gamit, always quality, not quantity. Hindi katulad ng China na quantity is not quality. Pero sabi nila na daw, they are improving na din daw yung China. Kasi nga natuto na sila na gumawa ng quality. Pero of course, marami pa rin sa kanila na gumagawa ng quantity. It's not quality but quantity lagi ang iniisip nila. Marami pa rin, but they are already improving. Kaya ang daming mga Chinese na nag-aaral dito o kaya natututo sila ng mga yung education ng Europe about quality products. Kaya tayong mga Pilipino, ganun din dapat. Tayo is huwag laging yung nag-i-import ng mga kung ano-anong binebenta natin sa Tapos hindi natin isa dyan sa market, Lazada. Kaya kung may kakilala kayong gumagawa dyan ng basket, mga ganon, tulungan nyo sila kung hindi sila marunong magbenta dyan sa Lazada. Tulungan nyo sila na gumawa ng kanilang platform o kaya'y kausapin nyo sila, gawa kayo ng platform, tapos sila ang ikaw ang maglagay ng mga products sa Lazada. Kung dyan lang sana ako, pwede kong gawin, kuya lang pwede kaya nasa abroad ako tapos magbenta ako ng product sa Lazada, o kaya gawin ko yun sa ano bang pangalan nito, sa Alibaba. Kasi pwede kang ganun kahit import galing abroad, pwede kang mag-supply ng product sa Alibaba. So ganun din siguro sa Amazon. Speaking of Amazon, dati ang dami nilang products na pwedeng mabili, mga bed sheets, mga ganun. Wala na, hindi ka na gaanong nakakabili ng ganun. So Alibaba na lang. Kaya lang ang hirap dito kasi mahirap magpunta sa Alibaba. Yung site nila hindi mabilis. Kaya ewan ko kung anong meron dyan sa Alibabang site na yan. Kaya ayaw kung pwede lang, ayaw kong mamili dyan sa Alibaba. Mahirap siyang puntahan. Matagal yung niya, browser niya na umikot. Hindi katulad ng Amazon na napakabilis. That's that trick. Kaya tayong mga Pilipino, dapat magbenta na rin tayo dyan sa mga platform na ganyan. Kahit na maliliit na bagay, yung mga furnitures. Kaya lang, grabe, ang diferensya ng mga furnitures na binebenta online, galing China, to the furnitures na galing Pilipinas.
yung furnitures na galing Pilipinas, makaramihan, hindi siya hindi siya modern, puro may mga taong gusto ng ganon. Kaya lang gusto ko kasi mga light furnitures na, at yun ang nakikitang mga furniture sa Pilipinas. Yung super maburluloy, ako kasi gusto ko mga simpleng lang, mga simpleng design, mga modern, ganun lang. Kaya lang wala kang makita sa Lazada, kundi meron sa imported galing China. Kaya lang ang mura, grabe. Makakabili ka ng mga chairs na yung modern, yung designer na Eames ang designer. Nakakabili ka ng mga 2,000, 6 na piraso na yon. So, ang laki ng diferensya. Grabe, ang daming grapes. Mga 2 boxes pa yan. 3, 4 pa yata. So, kuha pa ako ng box. I-charge ko muna yung telepono ko. So, ayan ang aking na-harvest ngayon. Kunin pa natin yung iba. Mga apple. Ayan, natumbang mga daisies. Natumba siya, so kinuha ko na siya. Kunin na natin yung mga na-harvest natin. Kunin ko tong wheelbarrow para madaling i-transport. Magpatubo ako nitong mga lavender. I will try na yung utong propagate cuttings, farm cuttings. Ito na yung aking na-harvest. Ayan. 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 Apat na cases. So, ay. Ayan. Ayan. It's not easy but fun. I'm enjoying. Gusto kong ginagawa ito. Kahit na mahirap. Ayan, mga gawing suka.
Organic. Organic yan. Apple, organic. Grapes. Na-harvest ko na kasi pag hintayin ko pa kayo mag-harvest, maunahan na tayo mga ibon. Pag bukas ko ng bintana, nandyan na sila, gising na sila, maaga sila nagising kaysa sa akin. So these are my dried flower arrangement, natumba ng hangin. Ayan, tinakpan niya ang aking beautiful fuchsia. Yan o, kahit na nahulog na siya, maganda pa rin siya. Fuchsia, I love this flower. Nagtanim ako dun sa sa labas. This is my new flowers. These are my new flowers. Look, we're going now. Ah? We're going? Dishitiri? Wow. Where they are going to the garbage collection facility to throw our garbage. Look at my tomatoes. I have to harvest again. Red tomato, a little black tomatoes. Yan. Dami na oh. Harvest na naman ako. Ito ang aking sili. May malaking sili. Yan. See? Shushu, I have pepper here. Chili. Look, look. It's very long. See? Nagbunga ng aking tanim. Oh, tanim din kayo para magbunga inyong tanim. Ngayon, ayan oh, it has a lot of flowers. Yan, before malamig, nagbunga pa sila. Ayan, madami. So, I have a lot of things to do today. Make vinegar, apple and grapes vinegar. So these are my apple. I have to segregate the bad ones. Sometimes there are rotten, so you have to always check if there are some rotten. This is big. We will eat this. This is big one. So it's Saturday, so we have a lot of things to do. Bye for now. Thanks for watching. Ganda ng panahon na naman. Ayan na naman yung araw. Nagtumbahan ng aking mga halaman doon. We'll see. Tumbang aking halaman because of heavy rain. Kinain ng slugs yan. Look at my peas. It's time to harvest also. If isang linggo hindi ka dumaan sa garden, ang dami mo namang harvestin. So, laban lang mga kababayan. Kung ano man ang pagsubok ng buhay, basta ang mahalaga ay magtanim at mag-invest. Walang kabuluhang binibili ng mga may pakikanabangan, nakakain at saka nabebenta. Yan ang dapat nating gawin, gumawa. Kung kaya nyo kaya ko rin. Gawa tayo, sama-sama tayo para naman tayo may pang araw-araw na gamit. Kahit na may sakit tayo, may mahuhugot tayo. Kaya tanim-tanim lang, invest lang mga kababayan. Oh, diba? Yan yung aking barok-barok. Yan, bulaklak, super.
Ang dami. Ayan yung gumamela. Nagbukaan si gumamela ngayon kasi nakita niya yung araw. Masaya siya. Katulad ko. Masaya ako pag nakikita ko yung araw. Ayan. Ganda ng araw. Ayan. Masaya ako sa aking garden. Ito ang aking pinya. Oh, may tanim din akong pinya. Lahat dito may tanim ako. Kung anong kaya kong itanim. Itinatanim ko. Sili, pinya. Pwede na lang ano bang tawag dito? Yung ayan. Yung nasa gitna niya nabubulok yata, iwan ko. O sige na, babay na talaga, bye.